silent global crisis that since some of us di nararamdaman ito. And also, there is an uncertain, we call it uncertain economic forecast that nobody knows that maybe this day or maybe one of these days we will find out that this will happen. But for us, as a Christian, for the past message po, although this will come into our lives, tayo po ay matatag sapagkat si Kristo ang kasama natin sa buhay natin. Amen. Naniniwala pa po ba kayo na si Kristo ay kasama natin? Kunti lang ulitin ko, do you believe that Christ lives in our lives? Amen. And He will never leave us nor forsake us? Amen. Praise God. So, yan po ang blessings po na dapat po nating maranasan sa buhay natin bilang mananampalataya. Of course, bilang tayo po ay dumaranas ng blessings po sa ating Panginoon Diyos, we must understand that there are some set of rules that we should follow how to live a holy life. Because I believe that all of us here, we're living a holy life. Do you agree with me that you're living in a holy life? Amen. Sa Tagalog ay namumuhay na may, tawag dito, anong holy, banal na mamumuhay. Kayo ba namumuhay na banal? Ulitin ulit. Kayo ba namumuhay na banal? Okay. Baka mamaya, hindi pala, minsan ito pala, hindi para sa inyo. Umaga ay malaman na natin ito. So, we are living in a holy life. Yun po ang kaya kanina awit na po natin kanina. May awit po tayo na yung holy, holy are you Lord. Tama ba? That is banal because God wants us to be holy. So, in doing that thing, dapat po tayo may mga set of rules sa buhay natin bilang mananampalataya. So, this is what we're going to study for today. In our lives today, we can find various sets of rules. Today, in our offices, in our government, societies, businesses, religious groups, and small organizations, a larger one, and many more. All of them have their own rules and regulations. In the church, in the Israel, why God has given law because people are stubborn. People are they are disobedient. That's why God has given law. And that law is the rules that we must follow. It is rules that we should not set aside, but are rules that we should follow and abide. And that's what exactly why God has given Moses authority to lead the people of Israel out of Egypt because of the Lamb of God. And again, while they were in the wilderness, God has given that commandment, and that is rules that they must follow. Or other word, laws is synonym, laws that people must understand because it is for their own interest, so that God will forgive them, and so that they must follow that sets of rules that God has set before them. So for all of us, again, all of them, as I said, all of these things in our organization, businesses, and societies have their own rules and regulations. Even in basketball, in sports, there is. But how far this rule will continue? Hanggang kailan ba ang itong rules? Ano ba Tagalog ng rules? Ano ba Tagalog ng rules? Batas ay law. Ano rules? Ruler. Patakaran. Tama ba? Sino niwala ang rules ay patakaran? Taas ang kamay. Sino, ano ba? Can I see? Ano yung rules sa Tagalog? Patakaran ba? Ano po dito? Pamantayan. Tama ba yan? Standard. English din. Okay. So, how far these rules will continue until they will close down or they will set apart? In true Christian way of living, God has also given us sets of rules, and these rules are different from others because these rules will never be changed as God Himself instituted it, and that rules are rules for holy living. So, ito po, sabi tayo, because when last Friday I talked about Colossians, so most of the time, it is, if you want blessings from God, we must follow the rules. Amen? To follow the rules, we will live a holy living. And that is the most important thing. While if you're asking blessings from God, we must abide and obey His commandments. And of course, in His commandments, there are set of rules to follow so that God really will bless us. So, to understand
the rules of God, in our generation, we must know God more and more. And that is the rules. We must know God, because you will never understand the rules of God unless you know Jesus Christ. Amen? It's impossible to understand the rules for holy living, because because the writings of Paul, it talks about, the writing is that holy living means only those people who believe in Jesus Christ, they're living in holy life. So only those who are believers. So it's the writings of Paul. He talks about he addressed these writings to all the believers of God. So let us open our Bible in Colossians chapter 3, verses 1 to 7. Okay, bukas po sa inyo. Okay, praise God. Nandiyan na po ba tayo, mga kapatid? Colossians chapter 3, verses 1 to 7. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. Tagalogin po natin lahat. Okay. So Colossians chapter 3, verses 1 to 17. Yan po. Ito po sinasabi, mga kapatid. Okay. Ayan po ba tayo, mga kapatid? Okay. Ito po ang sinasabi sa Tagalog. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapi, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusas ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinagharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwin na ninyo ang lahat ng galit, buot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati niyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot na ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyong siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang puli, ang dipuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang mga malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamalaga sa lahat, at siya nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinilis para sa Kanya, dapat kayong maging habagin, mabait, mapagkumbaba, mahinaon, at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Pagharian ninyo ang inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyon ang dahilan kung bakit kayo tinawag na isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at pag-alalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos.
At anuman ang inyong sabihin o gawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa oras pong ito na muli kami po ay nagsama-sama upang kami ay mag-aral ng iyong salita. Tunay po, Panginoon, ng salita mo yung pangyarihan at ang salita mo pinagbibigay sa aming paalala sapat ikaw nagmamahal sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, samahan po kami sa gawain ito. Ako po na tinawag mo bilang manguna sa iglesia nito, naway may hagwang salita mo na may kapangyarihan, katotohanan, puspos ng Espiritu upang ang salita mo ito ay manatili sa buhay ng bawat isa. Sa aking mga kapatid, Panginoon Diyos, naway buksan mo kanilang mga puso at isipan na mga salitang ito ay manatili at pumasok nilang puso at ito po ay manatili at ito ay maalala nila hanggang sa paglabas nila sa lugar na ito. Ama, muli sa lugar po nito, naway lukuban mo ito ng banal dugo ni Kristo at mga ng masamang espiritu, masamang tao, diablo ay maka-istorbo sa aming pakinig salita mo. Ama, maraming salamat po sa iyo. We magnify, we honor name mo, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito, sa ating pag-aaral po, mga kapatid, mamumulat po tayo sa katotohanan kung paano dapat natin sundin ang para mamuhay tayo, mamuhay na may kabananan. So, if you see in our Bible, sa ating pag-aaral po ngayon, you can find the headings po ay rules for holy living. And in the Bible, you can see in every writings po, you can see the headings that what exactly the meaning of that passages. So today, this afternoon, we talk about this rule. It is not my word because most of the words we're going to discuss and study based on these passages alone. So in Colossians po, so in our study for today, the title is Christian Rules for Holy Living because there's a title in itself here, Rules for Holy Living. It means each and every paragraph, each and every context, we will discuss and study what are these rules for holy living. First of all, as I said, we're studying for today, there are sets of rules that that believers or Christians must understand. Amen? So, living as described in the Scripture. First of all, ang una daw ay sinasabi po dito ay in verse 1 sabi, since there you have been saved, we have been raised with Christ, set your hearts on things above. It is not so difficult to understand. So the very rules that we must understand today to live for holy living, we must set your hearts on things above. Sino po dito nagmamahal? May minamahal ba kayo? Wala. Di po ba? Kapag kayo nagmamahal, ang puso ninyo ay nakapokus sa minamahal ninyo. Do you agree with me? Di ba nung kayo unang-unang kayo nagka-boyfriend or girlfriend, when you set your hearts to her or to himself, and to him and or to her, every moment of the day, sa iniisip ninyo. Di po ba? Ang natutulog kayo, ganun ka pa, tingin mo sa siling ay mukha niya. Because you set your hearts. Kasi siling talaga. Kamukha ng siling talaga. Siling, siya ito Tapos tatagilid ka, para may kausap ka. And that is when you set your hearts to someone, right? Di ba minsan, at nagdadrive ka, o kaya naman ikaw ay nakaupo lang, minsan tumatawa ka, parang insane ka because iniisip mo siya lagi. Nakating ka lang sa lupa, nakingiti ka na, ikakalabit sa'yo, ano ginagawa mo? E natin, sira ulo niya. Kasi because you set your hearts to someone, right? And that's what exactly, di ba, siguro si Brother Eric na niligawan si Sister Ning, ang puso mo ay lagi na sa kanya. Tama ba, Brother Eric? Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, and that is true. And I thought it was only a joke. When you are in love with someone, hindi ka makatulog. Gagawin mo pa, sabi mo, pinagpepere mo, Lord, sana maitrip ko siya. Sana mapanaginipan mo siya, gagawin mo, kapag nanaginip ka siya, pag nagising ka, babalitan yung punan, Lord, may continuous pa.
Because you set your hearts to someone else, right? And that's what exactly when Jesus, when Paul, he mentioned here, and he said, set your hearts on things above where Jesus is seated on the throne. So it means, if you want to live a holy living, we must have that a true relationship with Christ. Because, sabi nga sa inyo, ang pag-ibig po, kapag ang pag-ibig tayo bilang mga tao, pag tayo umibig, minsan nabibigo tayo. There's a broken-hearted people because they thought when they set their heart to something else or to somebody else, it will continue and it will fulfill their desire and plans. But the truth, I'm telling you, you cannot depend to someone else. But if you have a relationship with Christ, I'm talking about a true relationship with Christ, I'm telling you, we live a holy living. Amen? Kasi magseset ka di ba? Kanina nga sa Umalpuen, I'm very thankful God is losing me there. We have so many visitors in Umalpuen. You know, sabi nga, ang buhay, kapag tayo po may iniibig, tandaan po natin, ang pag-ibig nito hindi nawawala. Ito po ang pag-ibig na binigay sa atin ng ating Panginoon. We must have that relationship with Christ to live a holy living. Sabi po dito, and to know Him. The Bible tells us here, set your hearts on things above where Christ is seated in the right hand of God. So in the right hand of God, if we should, when we talk about set your hearts, we should know Him more and more. You should know Him not only this day, we should know Him not only tomorrow, but we should know Him every day of your life. So when you are in love, di mo sabi, na-in-love ka lang isang buwan lang, tapos na. Na-in-love ka isang linggo, pag-ibig, tapos na hindi po. When you are in love with Christ, when you set your hearts on things above, I'm telling you, you will know Him more and more. I'm always saying, Barack Obama, I know him very this person. He is the President of America. I know Ninoy Aquino. I know Noy Aquino. I know all of them, but these people, they don't know me in person. Because I know them, but Christ is different. If you know Christ, if you set your hearts on things about where Christ Jesus is seated in the throne, in the right hand of God, you must know Him more and more. Di ka pwedeng ma-love sa tao, hindi po totoo yung sinasabi na you love at first sight. Of course, I'm not at first sight, but you cannot, sabi ka, hindi ka pa sa iibig kung sa unang tingin pa lang yan. Iniibig mo ang taong tunay pag-ibig kung kikilalanin mo ang taong ito. Hindi po ba? So that's what exactly, you will love Christ, you will set your hearts on things above if you know Christ. You will never set your hearts on things above if you don't know Christ as your Lord and personal Savior. So tayo po lahat bilang mananampalataya dito, kilala ba natin si Kristo? Kilala ka ba? Amen. Ulitin ko, kilala ka ba ni Kristo? Amen. At kilala mo ba siya? Amen. Amen. Say amen for that. Po ba kilala natin siya? Because you love God. When we accepted Jesus Christ, you know that we love Him very much. Amen. Then pangatlo pa naman, ulitin ko, to love Him more and more. So to know Him, to love Him more and more, it is what we call set your hearts on things above. Di po ba? Sinasabi ko lagi, this is what we call this is the word says that we love God. Amen for that. I know Him. Amen for that. Do you love Jesus? Amen. Do you know Him? Amen. Do you have a relationship with Christ? Amen. So all of these things is like when we set our rules for holy living, we must understand that you love God as our Lord and personal Savior. And that's what we call set your heart on things set your heart on things above. That's why in Matthew 22:37 says here, Jesus replied, love the Lord your God. Let us read together. Love the Lord your God with all your heart. Stop. Everybody read it. 1, 2, 3. Love the Lord your God with all your heart, With all your soul and with all your mind. So this is what we call when para baka inaantok na, are you sleeping? Baka hindi nagbabasa. So this is what exactly. When we said about, Lord, I want to set my heart on things above. When we talk about love the Lord,
the word of God, Jesus said, love, he did not say, love the Lord your God with 50% of your heart, with 50% of your soul, with 50% of your mind. But he said completely and certain that you must love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And that's what exactly when you said, set your heart on things above. Amen. Di po ba? Kasi pag nag-inisip mo po, pag nasa puso mo, sabi nga sa inyo, pag tumibok ang puso mo, kapatid, matagal bago mawala yan. Although sa tao nawawala, pero sa Diyos ay it is eternal love that God has given to all of us. Amen. Di po ba? Ang ano natin dito, amen doon, na kapag ikaw ay umibig sa Diyos, ang Diyos ay hindi ka iwanan. Ang problema, ikaw ang lumalayo sa Diyos. If we love God, God will never leave us. But the problem, people who love God, they are going away from God. That's why, at the end, they are asking, Lord, nasaan ka? But the truth, you are the one who are going away or running away from the Lord. So don't run away from the Lord. Remember, if you set your hearts on Jesus, the author and perfecter of our faith, I'm telling you, you will experience to live a holy living, and the blessings of God will continue without any interruption of blessings na ibibigay sa atin ng Diyos. Because we are living a holy life. Mga love ko naman, the second thing is that to live a holy rules for holy living, second thing is that set your mind on things above. So, set your minds on things above. Pinapakita po dito na in verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and you will live now hidden with Christ in God. When Christ, who is in your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So again, the second thing is that in your mind, because sabi po dito, mga kapatid, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in this way in the life you once lived, but now you must rid yourself of all such things as this anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other. Di po mga kapatid, sinasabi na, set your mind on things above and not on perishable things. First of all, perishable things. Because ang tao po, if you want to live a holy life, all the perishable things, may mga nasusunog, nasisira, tao ito po, ang ibig sabihin dito. In verse 2, malinaw mo yung nasabi ko mga kapatid. Here, set your hearts, set your minds on things above, not on earthly things. Again, ang earthly things po, iba yung earthly nature and earthly things. I want you to understand that. Because the Bible, you can see, don't set your minds on earthly things, then because an earthly nature is different. So when we talk about earthly things, it is all perishable. Yung perishable, yung nasusunog, nawawala, nadidestroy. So the Bible, if you want to live a holy living, do not focus, do not set your minds on perishable things. Rather, set your minds on things above. Because marami tao ngayon, sinasabi ko sa inyo, ulit-ulit na lang tayo, na ang tao, they focus more in material things. Sabi nga, ang blessings of the Lord ay nandiyan yan eh. The blessings of God is already there for you. Ang problema, hindi mo makuha. Nandiyan na yan. Ang blessing, eto blessing ko sa iyo. Ang problema, hindi mo maabot ang blessing kasi may problema ka. Ito ang problema ngayon. Ang problema yan, because of giving our minds we focus on things above. The problem is that we focus more on all perishable things. Una, sa tao.
Ang tao na mamatay, di po ba? Sino po ang tao na bubuhay dito na 150 years old? Of course, except sina Methuselah, sina Adam, and all of these things. But what I'm saying is that maraming mga tao, ang tao po ay namamatay. Wala po sabi dito na, tawag dito, fountain of youth. Wala, kahit na po ikaw yung magpalit-palit ng mukha mo, kahit na po ikaw ay magpa-opera ng mukha, magbago ng mukha, tatanda ka po mga kapatid. 70, praise God. Di po ba? Amen. Ngayon, kapag kayo naging 80, bonus. May bonus points ka na kagad. Ngayon, pagdating ka ng 90, another bonus. Pagdating ka ng 100, Lord, kunin mo na ako. Mahirap na pag 100, ugot-ugot ka na. But what I'm saying is that, when you reach the age of 70, it's a victory before the Lord. Amen? Because you are, tawag dito, it is a blessing. Sabi nga ng Diyos, ang mga tao na hindi sumunod sa Kanya, kinukuha ng Lord yan eh. Marami po mga tao sa Pilipinas, bata pa lang, katulad ng karang araw, dalawang bata pa lang, gagraduate ng elementary. Batang-bata, ano kasalanan nila? Bakit kasi namatay? Di po ba? Gagraduate na lang, namatay pa, nabuntog pa ng bisikleta, nabuntog nila ang bisikleta, ang isang concrete barriers, patay sila. So, nakita natin ang buhay po ng tao because we are all perishable things. Tayo po ay namamatay. Tayo po ay nawawala. Sometimes we focus more in our life rather than to God. Sometimes we focus more in our money. Sometimes we focus more in our businesses. Sometimes we focus more before God. Oftentimes, we depend sa lahat ng taong nakasama natin. We depend to our possession. We depend to our plans. I'm not saying hindi masama maghanda ka sa kinabukasan. But sometimes we are making we're making priority po ang mga temporal things rather than we are making priority the minor things rather than the major things. But it's much better to prioritize the major things. Next is the minor things. And that's what I'm talking about. It is ourselves. Di po ba? Ngayon, kung tayo po, sabi nga, totoo, hindi na po, sabi nga, when I'm preparing the message, the first recipient of the Word of God is myself. Because it will bounce back to me as a messenger of God. And that message also will come to me as a pastor, but after that, kayo susunod na recipient po ng the Word of God. So I'm telling again, so if you want to focus, if you want to live a holy living, and receive the blessings of God, make all these perishable things as a minor and not a major thing. Because the major thing, when we focus and set our minds on things about where Jesus is seated in the right hand of God, but not on the mobile, mobile, Samsung, iPhone, may iPhone 1 ba? iPhone 2 kasi may 5, may 1 siguro. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, ano sa iPhone 6? iPhone 7 na ba? Siguro pagdating ko 60 years old, may iPhone 10 na. iPhone 10. Tapos ipunin nyo, tagalogin nyo, iPhone, ipon. Ipunin nyo ito. Ipunin natin yung mobile nito, hindi kaya yaman. Sabi ko sa inyo, because we focus more on perishable things. Second thing po, then again, aside from that, ito sinasabi natin, not on corruptible world. Ito na pala, earthly nature. But iba po yung earthly things at earthly nature. Okay, again, do not set your mind not on earthly things. Then in verse 5 to 11, set your minds not on corruptible world and what we call earthly nature. The earthly nature, if you read it here, this is the one. The earthly nature is sexual immorality. That's earthly nature, but it's not earthly things. Are you with me? Natindahan mo niya mga kapatid. So, dalawa po sinasabi ni Paul dito. Huwag kang mag-focus ang mind mo sa earthly things. Ito po yung ating mga kayamanan, ang ating sarili, ang ating mga kotse, sasakyan, phone, o lupa. But first, make that earthly things as a minor, but the major thing is to focus our heart
mind to Jesus. The second thing is that to set your mind not on corruptible world, because this is what exactly in verse 5, basahin natin mga kapatid. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, ito yung simple nature ng tao. Yung sex, immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in their ways, in the life you once lived. But now, you must rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practice, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of His Creator. Here, there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Again, this is what we're talking about, not on corruptible things. So, the second thing is that when you focus your mind to Jesus, do not focus on corruptible world. It is earthly nature. So, it is a rules, a very logic, a very simple understanding. It is very clear, concise, that if we continue to do and used to do that, sabi nga sa Bible, I'm not saying I'm perfect. Sabi po dito, binasa natin dito na you used to walk in these ways in the life you once lived. Tagalog, dati ginagawa na natin ito. That's why the writings of Paul is the people who are believers of God. Di po ba? Dati ngayon, hindi paalala lang sa kanila. So, set your minds on things above. Kasi dati, ginagawa nyo lahat ito, kaya ako nagsalita sa inyo. Para gawin ninyo, if you want to live a holy living, kailangan ninyo put to death the earthly nature. Sa Tagalog, patay na ninyo ang earthly nature para kayo ay mamuhay na may kabanalan. Di po ba? And that's what exactly the Bible tells us to do. Because the Bible, Galatians 2:20, sabi po dito, I have been crucified with Christ. And I no longer live. It means, when you when you put to death all of these things, you are no longer yourself. It is Christ who lives in you, but the Christ lives in me. Sabi nga, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. Di po ba? Sabi po, who loved me and gave Himself for me. It means, it's no longer you. When Paul said, put to death all that corruptible world, that earthly nature, it means you must live a holy living. Because the one that you are living in you is not yourself alone. It is Christ who lives in you right now. Amen? Sino namumuhay sa puso nyo ngayon? Can I hear that? Sino? Kapatid? Christ. So, kung si Christ ay namumuhay na yan, ang mga nakaraan mo na dati mong ginagawa, sexual immorality, lust, greed, corrupt, all of these things before, magsusugal ka, di po ba minsan, iniisip natin kasi, lalo na, di po ba, pag ikaw'y ang utak mo ay nakapost sa isang bagay, di ka na, lalo man nagsusugal, alam mo yung sabi ng mga nagtao kasino, sa kasino kasi, kapag ka nagsusugal, kapag natalo ka, kasabihin mo, mali yata ang aking tapon kanina, kaya natalo ko. Diba? Ay, naku, sa basketball, when you focus your mind, na 3 points ka, mali ang 3 points ko, dapat lumapit ako. Ano na, hindi ako assist, kaya ko na isip yan eh. Ganyan, kasi you set your minds on all these things. Di po ba? Dahil ako sa'yo, nagkamali ako pwesto, kanina kung pala sa ilalim ko, naka-under ako kanina, shoot sana yon, natalo pati kami. Diba? That is what we call set your mind. But now, your mind is in the Lord. Amen? Your mind is in God. Because nobody, the one who lives in you is Christ and no longer yourself. Basahin natin lahat, mga kapatid. One to the lahat. I have been crucified with Christ,
And I no longer live, but Christ lives in me. Everybody. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. So, yan po ang pangalawa. Sa una, if you want to live a holy living, set your hearts on things above. Pangatlo, set your minds on things above, not on earthly things, not on corruptible world, not on earthly nature, but alone in God in heaven. Amen. Yan po. Pangatlo po naman, the third thing is that kailangan daw ay clothe yourself with God's love. Verse 12 to 14. Sabi po dito mga kapatid, therefore, if you want to live a rules for holy living, sabi po dito, verse 12, another paragraph, if you notice po, na nag-aaral kayo ng preaching and teaching, every paragraph, ang ating pinag-aaral to, every contents. Okay. Verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Again, the third thing is that you must clothe yourself with God's love. Ano ba sa Tagalog? Kung kayo po'y walang damit, ano mangyari sa inyo? Ubad kayo? Oh, of course naman. Malinaw, di ba? When you don't have clothes, you are naked. Of course. Why? What is the use of clothes? To warm you and to cover your, tawag dito, like Adam and Eve. Ang sabi ng Diyos, do not hide from me. Lord, because we are ashamed, we are naked. But God put them what clothes? He waved up dito, nagso, sa Tagalog, na nahisan damit nila para magamit ni Eva si Adan. You know, if you want to live, to live with the blessings from God, and to live a holy living, we must clothe ourselves with God's love. Yan po importante sa ating mga kapatid. We must clothe ourselves with God's love. Because we are what? We are God's chosen people. The Bible tells us, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi hindi na tayo, hindi na basta love, kundi dearly loved. Wow. Diba? Dearly loved pa ng Diyos. Sabi niya, na dearly loved, clothe yourself with compassion. So we must clothe ourselves with God's love. Di po ba? You know, we are chosen people of God because, as I said, Paul, he mentioned, he addressed all this writing to the believers of Colossians because God loves them. So, as God's chosen people, you must clothe yourself with God's love. And that's what exactly he said here in this verse, you know. In John chapter 15, verse 6, sabi niya dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. If you have noticed po dito mga kapatid, Jesus said na ang Diyos ang nagsusupply sa atin lahat. Ang Diyos ang pumili sa atin. Ang Diyos, sabi nga, you did not choose me, but I choose. Siya namili sa atin. Tapos, pag wala na si Christ, lahat ng ating hinihingi sa Ama ay ibibigay sa pangalan naman ng ating Jesucristo. So mga kapatid, malinaw po dito, when we clothe ourselves with God's love, malinaw po na mahal tayo ng Diyos. Pinili ka, pinili ako, sapat siya unang mahal sa atin bago tayo. Sinasabi ko kanina, kanina po, sabi ko, the problem is that people are running away from God. Even we are running away from God, God is always there for us. Amen? Diba? Although we are running away, but there's a mark already that when you accepted Jesus Christ, Brother Reggie, tumakbo ka man, kung ako ang tatay mo, kahit lumayo ka sa akin, anak pa rin kita. Because nakamark ka sa akin na ikay anak ko. Ang gagawin mo lang, anak, lumapit ka sa akin para pagpalain kita bilang aking anak.
Exactly the same thing. Ngayon, kapag wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo tatawag ang Diyos na ama mo. Diba? Paano magiging ama mo ang Diyos kung wala kang relasyon kay Kristo? Kung di mo siya kilala. Pero, ang kagandahan nito, pinili ka ng Diyos. We are chosen by God. We are chosen people by God. Even tayo lumayo sa Kanya, anak pa rin tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ikaw ay pinilihan niya para ikay makasama sa Kanyang kaharian. Ikaw po mga kapatid, that's why clothe yourself with God's love. Sa Tagalog po, ang tawag dito, bihisan natin ang ating sarili ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat ano sabi po sa Biblia, mga kapatid? Ano sabi sa Biblia? Na ang pag-ibig, sabi po dito, di po ba, ang Diyos, kung ang si Kristo ay namuhay sa inyo na ngayon, may pag-ibig na sa inyong buhay. Sapagkat si Kristo na namumuhay, di po ba? Ngayon, ang pag-ibig nito, tinatawag natin na transferable attributes of God. Na ang pag-ibig, because the fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit is love. Ngayon, kung meron ka ng pag-ibig sa Diyos, may pagmamahal ka, may pag-ibig ka. Pero pala yun, kung ikaw, ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. So, kung si Kristo na sinasabi, Lord, you dwell in me. The Spirit lives in me. Ngayon, may pagmamahal ka sapagkat si Kristo, ang attributes, ang transferable attributes of God, nasa puso mo na. Marunong ka na magmahal, marunong ka ng magpatawad, marunong ka ng magpasensya, marunong ka ng magkontrol sa sarili, marunong ka ng magbigay, marunong ka ng di mo nalalaman ng kapatao sapat ikaw ay may pag-ibig sa ating Diyos. It is a rules for holy living that you must clothe yourself with God's love. Kaya ba natin gawin, kapatid, ito na ikaw ay balutan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Amen po ba? And that's what we call a rules for holy living. Susunod po naman, ang pang-apat po, let the peace of Christ rules in your heart. Verse 15 to 16, sabi po dito, let the peace of Christ rule in your heart. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Let the word of Christ, sabi po, let the word of Christ dwell in you richly as you preach and admonish one another with all wisdom, and as you sing song, hymn and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. So, susunod po naman dito, to live a holy living and to receive blessing from God, let the peace of Christ rules in your heart. Diba? Again, dapat daw ang kapayapaan ng Diyos ang manahan sa buhay ninyo. Kung kayo po ay talagang namumuhay may kabanalan. Sabi po dito, huwag kayong mag-aaway. Sabi po dito na, you must be thankful. Let the word of Christ dwell in your richly as you teach, admonish one another with all wisdom. And mas malinaw ito, mga kapatid, puro kapayapaan tayo because we are one body of Christ. Amen? Ngayon, kung sa trabaho po ninyo, ay tawag dito, ay tawag walang kapayapaan, just always ask God to give you peace. Because kung kayo may kaaway, sino dito may kaaway? May kaaway ba kayo, mga kapatid? Baka sabi nyo, baka away mo na yan. Hindi ba? Dito magkatabi kayo, pero paglabas magkaaway kayo. Merong ganon, pagdating sa labas magkaaway pala. Tandaan po natin, one of the rules for holy living po, may kapayapaan kayo, mga kapatid, sa isa. Hindi po ba? Baka mamaya sa basketball nag-aaway ka, Lord, brother. Pag sa basketball, diba? Kapayapaan. Kagandaan ko sa ating sa basketball, mga kapatid. Hindi, binanatan mo ako sa likod. Sinampal mo ako. Hindi ko sinasadya yan. Natamaan ka lang, pasensya ka na. Diba? Natamaan ka lang. Hindi, nunulak mo ako eh. Hindi, nakempuan ka lang. Ganun ba yun? Kasi ganun kasi basketball sa tawag dito, masyadong physical. Kaya kung kayo pinasisiko, pag-intention nyo, talagang imusap. Pero pag-intention, right, nasa kami ganun, tinamaan ka, sorry, okay na yun.
Pag ginano ka, isa, dalawa, hindi na sorry yun. Intentional na yun. Tawagin ninyo ako sa lahat sa gitna. Di ba? Ganyan. So we talk about, now, masaya tayo, di po ba? Because we love one another. Natuwa ako kay Brother Eric. Brother Eric, I want to ask Brother Eric Luna. Tinamaan siya, pero pag gano'n niya, talaga nagam siya na. Galing. Chinese ano ba siya? Chinese ano ba? Tinamaan ka ba niya, di ba? Tinamaan ka, di ba? Pero nabuhan ka. Nagreklamo ka ba? Hindi ang ginawa mo. Tumaas ka na gano'n. Okay lang yun. Kaya ba yun? Ito ang tawag na, that's love. Diba? Although that we have some differences in playing basketball, differences, the most important thing, we love each other. Sabihin sa tabi nga ninyo, mahal kita kapatid. Be afraid. Yan po mga kapatid, kaya lagi ito may kapatid. Sabi nga, kasi mga Pilipino, I want fish. Ang fish po yung isda. I want fish po. Fish. Diba, may isang Pilipino gano'n na, I need fish. O sige, ito fish. Hindi yan. I need fish. Ano? Fish. Ito. Fish. Dalawa eh. Tanda na. Fish and fish. At ito, peace. Okay. So we need peace. But only God. Alam mo, ang mga tao po na namumuhay ng makabanalan po, lagi siyang payapa. Tandaan po natin. Na wala man ng trabaho, payapa siya. Na wala man ng mahal sa buhay, payapa siya. Di po ba? Ang sarap natin. Wala ka bang pera, payapa ka. Ayun, payapa ka ba? Nagulat lahat kayo. May kakulang kayo para payapaan. Di ba? Na wala ka man ng boyfriend, girlfriend, payapa ka. Emet po ba doon? Wala man kagusto sa inyo, payapa ka. Huwag ka lang mapayapa, patay ka na. Hirap yun. Payapa ka na. Pwede ka na sementeryo. But praise be to God. God is so good. Pinahaba pa buhay natin. Amen? The good thing alam mo yung ko tinataas po si Jovito Salonga. Jovito Salonga, when he died, he was 95 years old. Just recently. 1 week ago. You know, the good thing of this man, sabi niya, nung nasa Miranda, siya ay patay na. Ang dugo, sabi ng kasama niya, wala na siyang pulso. Pero binuhay pa rin siya ni Lord. Kasi siya Kristiyano eh. Nagme-message pa rin siya. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay naglilingkod sa church. Siya sa Jovito Salonga. But praise be to God, sabi niya, kala ko patay na ako. Wala na akong pulso. Dugo ko kung katawan ko. Dumadam, the blood still oozing. Oozing by flowing. Umaagos sa katawan. But alam nyo, kailangan siya namatay, 95 years old. Sa Pilipinas, ang mga bata namamatay, 30, 20, 45. But praise be to God, pinahaba na Diyos ang buhay natin. Amen. Ang nana nga ang nana 83 years old. And praise be to God, kahit ang nanay medyo wala na sa sarili, but praise be to God. Sa sarili na yung kanyang isang tao. Memory na pala, wala sa sarili. Wala sa sarili, wala na. Memory niya, wala na. At kilala ko rin kami, naalala ko, pinabi ko, nana ang tata, ewan ko. Sabi ko, ang tata, nasaan tata yung usap ko lang, ay nako, wala nga. Pero alam nyo, kilala pa rin kami. At praise be to God, every Friday, every Sunday, nag-worship siya sa ating Panginoon Diyos. And he is now magiging 83 years old na siya. Bihira po magandang edad ng 80. Kapag sabi kanina, pag 70, tingko ka na. Pag 80, bonus point na yun. Pag 90, another bonus. Pag 100, kunin ka na ni Lord. Masyadong may edad na pag ganun din po ka. And that's what it's happening. Tapos sabi nga, Matthew 5:9, sabi po dito, blessed are the peacemaker, for they will be called sons of God. Ibig ba yung tawagin kayong anak ng Diyos? Dapat kayo ay taong may kapayapaan sa buhay. Ang last po naman mga kapatid, ito po, whatever you do, in verse 17, whatever you do, in your word and deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Ibig sabihin po nito mga kapatid, ano mang ginagawa ninyo, lagi kang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Di po ba? Every moment of the day,
Every single day, every morning, Lord, kahit pagbukas ng mata mo, Lord, thank you so much for another day. Pagtulog mo, Lord, thank you. Wala nangyari sa akin. Sa ginagawa ba ako kumain, hindi sabi mo ng, Lord, magte-pray ka, grace. Ako, maraming grace dito. Pag sabing grace, ano yung pastor? Iba sumagot, di po ba? Minsan, napakasang nagpapasang, Lord, thank you po for this blessing. Amen. Sinasabi, mag-pray ka nga. Grace, amen. But, hindi po pwedeng ganun. Basta always give thanks to our God. At anong mangyari sa inyo, huwag ka maglagi magko-complain, lagi pasalamat kay Lord. Walang ng trabaho. Lord, magsasalamat. May plano ka. Lord, meron kang problema. Lord, salamat. In every difficult circumstances, we must, of course, we should face the circumstances, consequence in our lives. But praise be to God because God will never leave us nor forsake us. The most important, anong ginagawa ninyo araw-araw, sabi po sa Bible, sabi po dito, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Give thanks to God the Father through Him. Lagi magpasalamat niyo sa Diyos. Aming Ama, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po sa Bible, do it all in the name of Jesus. Lagi sa pangalan ni Jesus. Panginoon Diyos, maraming salamat sa biyayang ito. Maraming salamat sa pagdadrive ko. Maraming salamat ako'y nawalan ng trabaho. Alam ko may plano ka. Lord, maraming salamat sa trabaho ko. Sa pangalan po ni Jesus, maraming salamat. And that's what exactly, huwag ka magpo-complain. Sabi ko nga kanina nga, sabi ko, inuulit ko, kahit na nagpo-overtime ng 10 minuto, nagre-reklamo ka na, sabi mo, na kinakarlip ko, baka madili, nagre-reklamo ka lang sa amo mo. Di ba natawag dito, pinagwa lang siya magtimpla ng kape, gigil na gigil ka na, nagre-reklamo ka. Iba nga, walang trabaho eh. Di po ba, kaya huwag tayo magpo-complain sa atin sa mga tao. But always give thanks to God. Amen? Lagi magpasalamat kayo kung ang amo ninyo, lagi kayong inaaway, pagpasok mo ng umaga, para ng tigre, maging ano ka naman, maging tupa ka. Diba? Pag tigre, tupa ko. Di ka magagalit sa kanya, diba? Kung asawa mo, lagi kang ginagalit, inaasa ka ng asawa mo, mahalin mo na lang siya. Diba? Kita ang what kiss hand, kiss love, mada, lahat tawagin ninyo, basta may pagmamahal sa isa't isa. Di po ba? And that's what exactly, do not complain. No more complaints because if you complain, nawawala na ang buhay, kabanalan yan. But if you are always patient, patient in your heart, self-control, holy living po ang nasa inyo bilang mga kapatid. Sabi po din sa Bible, 1 Thessalonians 5:16-18, sabi dito, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, ito po mga kapatid, lagi tayong masaya. Ibig sabihin nyo, dapat masaya yan. Masaya ka ba? Ibig sabihin, masaya ka ba kapatid? Masaya ka ba? Pag tayo po ay natatalo ng basketball or volleyball, maging masaya kayo. Di po ba? Ay table tennis, maging masaya kayo. Yung kaligayahan po, yung kaligayahan po na nanalo ka, yun po ay nawawala. Ang importante po natin ay meron tayong unity. Importante po sa atin, tayo natin masaya, matalo manalo, kasi tayo kakalaban, magkakapatid eh. Mga anak magkakalaban eh. Ano, mag-away pa tayo? Natalo mo ako, supukin kita. Hindi pwedeng ganun, because we love each other as brothers and sisters. Amen? So, whatever you do, in your word, and they do it all in the name of our Lord Jesus Christ. In my conclusion po, let us read together, everyone. Let us read together, everyone po. Louder. Okay, everyone. So everyone lahat po tayo. Alam po. 1, 2, 3. Now, we have learned some rules for holy living. We should follow or abide these rules as we are chosen people, a people belonging to God, called us out of darkness into His wonderful light. Itong ating, ngayon, tawag dito, ang ating natawag natin na motto. Motto sa araw na ito po, we have to follow that holy living life. At the end, of course, to God be the glory. Palapan natin pa naman. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito na binigay mo po sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa pagkagbigay tunay na mananampalataya mo at ang salitang ito ay para sa mga mananampalataya na kami po ay sumunod na ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat sa paalala po sa amin that we should set our hearts and minds on things above, not on earthly things, not on earthly nature, but we focus our hearts and mind to Jesus alone, O God. And Father, help us to clothe ourselves with your love, O God, and let the peace of Jesus will dwell upon our lives, so that whatever we do, in action and word, we will do it in the name of Jesus, your Son. Oh Lord, thank you so much for this afternoon, and thank you, Lord, for the wisdom and understanding to all of us. We love you so much, Father. We honor you. May these sets of rules that you've given to us today, naway ito aming ipamuhay, habang sa huling hininga ng aming buhay, kami namumuhay na may kabanalan, O Diyos. Maraming salamat at binabalik namin sa lahat ng papuri at pagsamba, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus na aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Wilson, the first time Wilson dito. Wilson, I will pray for you, Wilson. Alam mo, message ng Diyos ay sa mga mananampalataya. I want you to be part of this message. Mahal ka ng Diyos, kapatid. All you have to do, gawin po natin kayo mananalangin. Diba? First time mo ngayon, mahal ka namin, send this to sa buhay. I told you, kanina, when we're praying for you, umiiyak ka because the Lord has your heart. Hindi mo bang hawakan ni Lord ang buhay mo, kapatid? May gagawin natin, ano mga problema natin, kasalanan natin ginawa, tinatawag na tayo ng Diyos kasi nandito ka ngayon. Gagawin natin, kapatid, Wilson, ay mananalangin. At huwag ka maiyak, kasi sundan mo manalangin ito. Kasi once di kayo nanalangin ito, kapatid Wilson, tinatawag na ng Diyos, ikaw may buhay na walang hanggan. At ang Diyos, mag-iingat sa iyo. Diba? So gagawin mo, pipikit ka, tayong dalawa, at sundan po ninyo, sundan mo kapatid, panalangin ito. Huwag kang mahiya sa akin, kasi ano sasabihin ko, susunod ka lang. Sa aking mga kapatid, let's pray for him as well. Let's raise our hands sa Kanya, habang kami nananalangin. So that the Spirit of God, I know, the Word of God, the Spirit of God, ay nasa Kanya po. Naramdaman ko, mga kapatid. I know the Spirit of God is in His life right now. Kaya tayo manalangin, let's raise our hands sa Kanya, habang kami mananalangin. We'll susunod sa manalangin ito. Aking Ama, sa oras kong ito, maraming salamat sapagkat minahal mo ko. Alam ko, O Diyos, ako'y makasalanan. Hindi ko kayang ligtas ang aking sarili. Kaya sa oras kong ito, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan, aking nagawa sa aking buhay. Jesus, kailangan kita. Sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. At tinatanggap kita sa aking puso, sa aking isipan, sa aking kaluluwa bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon Jesus, ikaw lamang ang aking Panginoon sa buhay ko mula ngayon at magpakailanman. Banal na Espiritu, tulungan mo po ako na makilala ko ng lubusan ang aking Panginoon, Yesu Cristo. At sa oras kong ito, akin ang pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang aking buhay, ang aking kaluluwa, ang aking puso, ang aking isipan. Aking Ama, maraming salamat po. Masasabi ko na ako'y ligtas na sapagkat ikaw ang nangako sa akin kapag tinanggap ko si Kristo at ako ay magbago. Ako'y may buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus.
dakilang Diyos, maraming salamat po kay Wilson. Yes. I-bless po po siya, Panginoon Diyos. Ito, patuloy na kilala niya, nawas na niya sa kanyang mga labi. O Lord, ay patuloy po mamuna at mag-usap ka sa kanyang buhay, Panginoon. Alam po, Diyos, mahal na mahal mo siya at ito ay may plano sa kanyang buhay. Sa oras po ito, Panginoon, as I lay my hand sa tao ito, ibuhos mo po ang pag-iingat mo, ang kapayapaan, ang kagalingan, Lord, kaligtasan sa kanya lamang, Panginoon Diyos. Ama kami lahat po dito, ay alam mo, Panginoon, na ang pag-ibig mo po ay nasa aming buhay. Kay Diyos, kay Brother Wilson. At kaming lahat, Panginoon, sa aming pagtatapos sa gabing ito, tinatanggap po namin ang mensahe mo, O Diyos, na ang buhay po namin ay sa'yo lamang. Amen. Yes. Maraming salamat, O Diyos. Pinupulit na sa mukha namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen.